Hello, Ara, dinig ba ako? Oo, andito. Dinig ba ako? Oo, dinig ka. Wait na lang natin iba. Ayun, kami na lang pala hinihintay. Sige, game ako muna. So, basically, ang nakita ko, according kay Wiki, good governance is the process of measuring how public institutions conduct public affairs and manage public resources and guarantee the realization of human rights in a manner essentially free of abuse and corruption with due regard for the rule of law. Governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Governance in this context can apply to corporate, international, national, or local governance, as well as the interactions between other sectors of society. In other words, good governance builds trust, and trust leads to success. Yun. Speaking of success, since Mercury drug yung napiri natin, marami din palang Mercury drug dito sa Baliwag, no? Success story tas good governance no, te. O, yun nga. Dagdag pa yung sa nabasa ko, Mercury Drug has been the leading drugstore chain here in our country. Tapos meron siyang mahigit na 1,200 branches nationwide tsaka 15,000 employees. Ang kanilang head office ay matatagpuan sa Mercury Avenue, Quezon City, serving as a comprehensive health and wellness partner by offering a wide range of branded and generic medicines, health and personal care products, and household items through network of over 1,200 stores and its mobile app. Hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan pa din siya at sila ay nakapag-garner ng iba't ibang awards, such as the Reader's Digest Platinum Trusted Brand Award. Kahit saan pang bayan o palengke yan ay tsak na merong branch nito dahil nagliliparan sila sa iba't ibang lugar upang makapag-provide ng serbisyo sa mga consumers na sa kanila ay nagtitiwala ng lubos. Ara, ito yung present day. Pero may na-research ka ba about dun sa background nila or sa history nila dati? Tapos kung paano sila sumakses? Eto na nga. Nagsimula ang Mercury Drug noong 1945 pagkatapos ng World War II. Noon, sobrang hirap humanap ng gamot, mahal at kulang sa supply. Si Marinoke, na dati nang nagtatrabaho sa isang botika, ay nakakita ng oportunidad. Nakabili siya ng isang bote ng sulfachiazole, ang tinaguriang wonder drug noon, at ibinenta niya ito ng tingi-tingi para maging mas abot kaya sa mga tao. Dahil sa sipag at tiyaga, nakapag-ipon siya, bumili ng pushcart at unti-unting lumaki ang kanyang paninda hanggang sa makapagbukas siya ng unang Mercury Drugstore sa Bambang, Manila noong March 1, 1945. Mula noon, tuloy-tuloy ang paglago ng Mercury Drug at sila ang nag-introduce ng maraming first sa pharmacy industry ng bansa. 1948, nagkaroon ng customer delivery service. 1952, bukas sila 7 days a week, 17 hours daily para sa convenience ng customers. 1965, inilunsad ang gising 24 oras ang unang 24-hour pharmacy service. 1976, lumawak ang operasyon hanggang Visayas at Mindanao. 1984, nag-offer ng pharmacy technician course para mas ma-professionalize ang kanilang staff. 1999, inilunsad ang gamot padala order online. 2000, pinakilala ang Suki Card Reward System para sa loyal customers. 2012, nagbukas ng unang drive-thru pharmacy. 2018 hanggang ngayon, nagkaroon ng Diabetes Care Corners, digital payments via GCash at Paymaya at vaccination centers lalo na noong pandemic. Ang kanilang misyon ay simple pero malalim. To serve you, to have what you want, when, where, and how you want it. Sa loob ng maraming dekada, Mercury Drug ay tumanggap ng iba't ibang pagkilala, tulad ng Reader's Digest Platinum Most Trusted Brand Award ng sunod-sunod, at Outstanding Retailer of Pharmaceutical Products. Ngayon, Mercury Drug ay hindi na lang basta botika. Ito ay naging health and wellness partner ng bawat Pilipino. Siguradong may gamot at healthcare needs na laging abot kamay saan man at kailan man kailangan. Kanino napunta yung good governance nila? Para sa akin yun, ayon sa aking research, ang Mercury Drug Corporation ay nagpapakita ng accountability.
bilang isang katangian ng good governance sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon tulad ng Data Privacy Act of 2012 na nagpapakita ng accountability sa proteksyon ng personal na impormasyon ng mga customer at pakikipag-ugnayan sa komunidad at panlipunang responsibilidad sa pamamagitan ng Operation Bigay Lunas program na nagbibigay ng libreng gamot at medical consultation sa mga nangangailangan. Ito ay nagpapakita ng accountability ng kumpanya sa mga stakeholder at komunidad. Ang Mercury DAG ay nagpapakita ng transparency at accountability sa mga operasyon nito at na mahalaga para sa good governance. Pangalawa is social responsibility at community involvement. Nagsasagawa ang Mercury DAG Foundation or MDFI ng mga programa sa kalusugan at edukasyon, kabilang ang scholarship grants para sa mga estudyanteng may hirap ngunit deserving, at pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at kagipitan ayon sa Mercury DAG Corporation. Pangatlo naman is ang effectiveness and efficiency nila. Sila ay kilala bilang isang mapagkakatiwalaang health and wellness partner na may pinakamalawak na hanay ng branded and generic na gamot. Pati na rin ang mga healthcare products at medical devices ayon sa PhilJobNet. Nagbukas sila ng maraming tindahan sa buong bansa upang mas mapalapit ang mga gamot sa mga mamamayan. Nakipagtulungan din sila sa pamahalaan, tulad ng Department of Social Welfare and Development or DSWD upang tanggapin ang mga guarantee letter mula sa AICS at AKAP programs para mas maraming tao ang makabili ng gamot. Pero bakit nga ba mahalaga ito? Ano masasabi mo, Thea? Alam niyo ba, sobrang halaga talaga ng good governance kasi ito yung nagsisiguro ng tapat, maayos at patas na pamamalakad sa kahit na anumang organisasyon o negosyo. Kapag may good governance, mas nagiging maayos ang mga proseso. Nagiging responsable ang mga tao at mas nagkakaroon ng tiwala ang publiko. Ibig sabihin, hindi lang basta trabaho ang ginagawa, kundi may accountability at transparency. Ang transparency, patinaw ng promotion at walang dinagago. At ang accountability naman, lahat ng ginagawa ay may pananagutan at ang participation, ibig sabihin, nakikinig at nagbibigay halaga sa boses ng tao. Kaya, sa madaling salita, good governance builds trust and trust leads to success. Kung titingnan natin, magandang halimbawa ng good governance ang Mercury DAG. Hindi lang sila simpleng bodega, kundi silang institusyon na pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong Pilipino. Dahil dito, Mercury DAG continues to earn the trust and loyalty of the public. Kaya kahit gaano karami ang kompetisyon, sila pa rin ang top choice ng mga Pilipino. In conclusion, makikita natin ang good governance ay hindi lang para sa gobyerno. Importante din to sa private companies tulad ng Mercury DAG dahil sa pagiging transparent, accountable at participative, napanatili nila ang tiwala ng publiko at ang tagumpay ng kanilang negosyo. Kaya magandang tandaan natin na kapag may good governance, may maayos na serbisyo. At kapag may maayos na serbisyo, may tiwala ang tao. At kapag may tiwala, ito nagsisimula ang tunay na tagumpay. Ayun, mukhang makakain naman pala natin yung reporting natin bukas eh. Onting kabisado na lang, tapos may carry din natin siya. Tapos nun ayun, magets naman natin siya. Ngayon pwede na kayo guys mag-leave and thank you sa pagdalo ngayong meeting na to. Bye-bye! Bye! Sige, ako din. Mauna na rin ako. Bye!